Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Adult Sunday School. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay po niya sa atin para po patuloy tayo makapag-aral ng kanyang salita. At ang topic po natin ay nandito pa rin po tayo sa the work of the Holy Spirit, particularly dito po sa number 2, that He gives evidence of God's presence. By the way, kung medyo nagtataka po ang ilan sa atin na bakit parang ang tagal natin pinag-uusapan po ito, sa book po kasi natin, isang sentence lang po yung binabanggit po kay Samson, isang sentence lang din po yung binabanggit po kay Saul, pero nag-decide po ako na medyo i-expound na lang din po yung kanilang mga buhay para medyo hindi naman po maging boring yung ating pag-aaral, parang naging message type na po. So, siguro tayo po muna ay manalangin at ay pagkatiwala po natin sa Panginoon ang pag-aaral ngayong umaga. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. May pagkakataon po ulit kami na mag-aral ng iyong salita. Salamat po dahil sa kabila ng krisis na dinadaanan ng aming bansa, pero nandyan po ang iyong Santong Espiritu na patuloy na nagbibigay ng kaaliwan po sa amin. Dalangin po namin na manamnam po namin ang aming pag-aaralan po ngayon, particularly sa buhay po ni Haring Saul, kung paano po kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Kaya purihin ka o Panginoon at samahan mo kaming patuloy sa pag-aaralan po namin ngayong umagang ito. Ang lahat na ito aming dalangin sa inyo sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. So magkaroon po tayo ng konting review po ulit. Now dito po sa 1 Samuel chapter 10 verse 17, ang title po nito sa ating mga Bible ay Saul Proclaimed as King. At dito makita po natin, ang sabi nga po dito, na ang mga Israelita ay tinawag ni Samuel sa isang banal na pagpupulong sa Mizpah. Now, ito pong Mizpah, it is a shaft-like hill near Hebron. Gaano po yan kataas? 500 feet in height. So, yan po yung inakyat nila, no? Diyan po sila siguro nagtipon. At makikita din po natin dito sa ating mapa, andyan po yung Mizpah, andyan po yung Gibeah, taga dyan po si Saul. So, nandyan po sila nagkaroon ng isang pagpupulong. Pero itong pagpupulong na ito, according sa ating verse, ay hindi po basta-basta pagpupulong, kundi ito po ay isang banal na pagpupulong. Gusto ko pong hiramin yung sa English translation, itong 1 Samuel chapter 10 verse 17, at ang sabi po ay ganito, "And Samuel called the people together unto the Lord." So mababasa po natin itong phrase na unto the Lord. Ibig pong sabihin, hindi po basta-basta itong pagpupulong na ito, kundi it is a solemn assembly. Ibig din pong sabihin na itong pagpupulong na ito, nasa kalagitnaan po nila ang presensya ng Panginoong Diyos. At ibig din pong sabihin na sila po ay nagpupulong sa pangalan ng Panginoong Diyos. Well, makita po natin dito, nung sila po ay nagpulong, sila po ay nagkaroon ng palabunutan. At napaliwanag po natin ito last time na during the time of the Old Testament, isa sa mga ways para po nila malaman ang kalooban ng Diyos, sila po ay nagkakaroon ng palabunutan. At dito sa ating pinag-aaralan po, actually ito ay isang formality na lang po kasi privately, inanoint na po ni Prophet Samuel si Saul, no? Privately. At dito parang formality na lang po ito na pag-present po kay Saul dito po sa mga tao. Pero makita nga po dito na nung sila ay nagkaroon ng palabunutan ay nabunot ang lipi ni Benjamin. At pagkatapos po ay nabunot ang pamilya ni Matri at sa kahuli-hulihan po ay nabulot po si Saul na anak ni Kish. Pero makita po natin nung nabunot na po si Saul ay hindi po siya natagpuan at siya po ay nagtago. Well, ano po kaya ang dahilan bakit po nagtago si Saul at medyo reviewin po natin ulit. May 4 na kadahilan po kung gustong i-present sa atin. Number 1, sabi po dito, because he was conscious to himself of unfitness for so great a trust. Nabanggit ko po last time na probably ang mga Israelita po, kasi nung time po ni Moises, binabanggit po ng mga Bible scholars na maybe 2 million na po sila in numbers. So maybe dito sa time po ni King Saul ay mas marami po sila, no? More than 2 million. So bigla ka na lang na from isang being an ordinary, tapos bigla ka na lang magiging hari, pamumunuan mo ang ganito karaming tao, talagang napakabigat na responsibility po yan. Nabanggit ko din po last time si Senator Manny Pacquiao. Nagsimula po siya sa 16 years old, isang ordinaryong boksingero, pero unti-unti po, 8 division po yung kanyang pinagdaanan, and then naging congressman po siya, and then naging senator po siya.
Pero dito po kay Senator Manny Pacquiao, may stages po kasi yung kanyang pinagdaanan, hindi po siya diretsong naging senator. Unlike dito po kay King Saul, makikita po natin, no, from being an ordinary, tapos biglang sinabi na lang sa kanya ni Samuel na ikaw ang pinili ng Diyos para maging hari. So, siguro ang pakiramdam po ni Haring Saul sa kanyang sarili na hindi po siya kwalifikado, no, at talagang napakalaking responsibility po nitong kanyang haharapin, kaya po siya nagtago. Pangalawa, makita po natin na sinasabi po dito na maybe kaya po siya nagtago because it would expose him to the envy of his neighbors that were ill-affected towards him. So, makita po natin na if iproproclaim po siya ng hari, probably itong mga taong nasa kanyang paligid may maiinggit sa kanya at may hindi tatanggap sa kanya para sila ay pamunuan. Well, tiningnan ko din po yung ating background nung una po silang nag-meet ni Samuel. Ito pong si Saul at saka si Samuel. At nais ko pong medyo reviewin natin yung background po dito sa 1 Samuel chapter 9 verse 15 pababa. So, babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dito, isang araw bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, bukas ng ganitong oras may darating sa iyong isang lalaking taga-Benjamin, pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po ba nakatira ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar, sa burol at magsasalo tayo ng pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi, pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang aalalahanin ang mga asnong hinahanap mo sapagkat nakita na ang mga iyon. Pero nais ko pong tingnan natin itong verse po sa yung karugtong sa unang Samuel chapter 9 verse 20. Ang sabi po ni Samuel kay Saul, ang sabi po dito sa Tagalog translation, sino ba ang pinakamimithi ng Israel kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama? Now, just imagine, no? Kamimit nyo pa lang po nitong taong ito, and then biglang babanggitin sa iyo ang ganitong mga pangungusap. And for whom is all that Israel is desirable in Israel? Is it not you and for all your father's house? So, kung bigla kang sabihan na ito, no, na sino ba ang pinakamimithi daw po ng bansang Israel? Hindi ba ikaw at ang sambahayan ng iyong ama? So, ano po kaya ang ating magiging reaksyon? Well, si Saul, ganito po ang kanyang tugon sa kasunod na verse sa unang Samuel chapter 9 verse 21. Ang sabi po ni Saul, sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin ang mga iyan? So maybe ito po ang reason, no, kung bakit na nagtago po si Saul. Kasi pakiramdam niya na, teka, yung aming lipi ang pinaka makokonte sa buong tribo ng Israel. And dun sa liping na yon na pinakakamaliit na nga, yung aming pamilya pa ang pinakamahirap. So may point po, no, na medyo walang mawalan ng self-confidence po si Saul. Pero medyo ni-review ko din po yung kanyang physical features, no. At tinitingnan ko po na actually pwede rin naman kasing magkaroon siya ng confidence dahil dun po sa kanyang based sa kanyang physical features. At gusto ko pong tingnan po natin dun sa unang Samuel chapter 9 verse 2 kung paano po siya dinidescribe ng Bible. So babasahin ko po unang Samuel chapter 9 verse 2. Ang sabi po dito, siya may isang anak na lalaki, tumutukoy po ito kay Kish, na ang pangalay Saul. Ano pong description sa kanya ng Bible? Isang makisig na kabataan sa mga anak ni Israel ay walang higit na makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat paitaas ay higit siyang matangkad kaysa sinuman sa taong bayan. So sa Tagalog translation, binabanggit po na wala na daw pong mas kikisig kay Saul. Pero gusto ko din pong tingnan natin yung pinaka-English translation. Well, sabi po dito, and he had a son whose name was Saul, a handsome young man,
There was not a man among the people of Israel more handsome than he. From his shoulders upward, he was taller than any of the people. So, kahit binabanggit po ng Bible sa Tagalog, siya po ang pinakamakisig, walang mas kikisig sa kanya. Sa English translation naman po, binabanggit na siya po ay isang handsome, gwapong lalaki, and wala na daw pong mas gagwapo po sa kanya. Pero kung titingnan nga po natin kung ang kanyang tribo ang pinakamaliit sa Israel, and dun po sa tribong yon, ang pamilya po niya ang pinakamahirap, makikita po natin na talagang may katwiran po na medyo mawalan po siya talaga ng kanyang ng self-confidence para maging hari po ng Israel. So, yan po, makita po natin. Pangatlong reason, bakit po kaya siya nagtago, ang sabi po dito, because he understood by what Samuel had said that the people sinned in asking a king. So medyo reviewin po natin, di ba po, tinipon sila ni Samuel sa isang banal na pagpupulong at nagkaroon po ng palabunutan, pero nagtago po si Saul. Pero bago po kasi sila magkaroon ng palabunutan ay may pahayag po kasi si Samuel. Ang sabi po ni Samuel dito, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa mga kahariang nagpahirap sa inyo. And then, ang sabi po dito sa Tagalog, sa 1 Samuel chapter 10, verse 19, ngunit, sabi po ng Panginoong Diyos sa kanila, itinakwil ninyo ako, ang Diyos na humango sa inyo sa kahirapan at nagligtas sa inyo sa maraming kagipitan, itinakwil ninyo ako. At paano po, anong ebidensya po nito? Nang humingi kayo ng haring mamamahala sa inyo. So kung ikaw si Saul, naririnig mo yung talumpati bago magpalabunutan, narinig mo ang talumpati ni Samuel at sinasabi po ni Samuel na itinakwil nyo ang Diyos at anong ebidensya na itinakwil nyo ang Diyos sa pamamagitan ng paghingi ninyo ng hari at alam mo kung ikaw si Saul na ikaw yung piniling hari, so maybe magigilty ka ng konti, no, na siya pala ang isa sa mga dahilan, ebidensya ng pagtakwil ng mga Israelita sa Panginoong Diyos. So, ito po siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtago po si Saul. Pero may tanong po dito. Sabi po kasi dito na isang ebidensya na itinakwil nila ang Diyos, humingi po sila ng hari. Pero sa mga nakaraang pag-aaral naman po natin na ang Panginoong Diyos mismo ang humirang kay Saul bilang hari. So, paano po natin ito pag i-resolve or ano po ba talaga? Humingi ang Diyos po ba talaga ang pumili kay Saul? O itong kanilang paghingi ay isang kasalanan dahil ito ay nagpapakita na itinakwil sila ang Diyos? So paano po natin ito maipapaliwanag? Now, here is an illustration of God's permissive will. Sa Bible po, may binabanggit na meron pong God's permissive will. Ibig pong sabihin na pinapahintulutan ng Diyos ang isang bagay kahit hindi niya ito kalooban, pero pinapahintulutan po niya ito. At sabi nga po dito that He granted them their request, but He warned them of the cause. So ito po yan, no? Kahit alam na ng Diyos na siya po ang talagang itinatakwil ng mga Israelita na manguna po sa kanila, pero pinahintulutan na din po niya, no? Pinahintulutan na rin po ng Diyos ang kanilang kahilingan na sila ay bigyan ng hari. Well, actually, itong pangyayaring ito ay medyo na-prophesy na rin po ito ni Moses during his time. At tinitingnan ko po yung agwat nila, maybe 200 or 400 years. Pero nung time po kasi ni Moses ay nagbili na rin po siya sa mga Israelita. At nais ko pong hiramin itong Deuteronomy chapter 17 verse 14. At sabi po dito sa English translation, ang sabi po, when you come to the land that the Lord your God is giving you, and you possess it and dwell in it and then say, I will set a king over me. So pag sinabi po ng mga Israelita, pag nandun na sila dun sa kanilang bayan, nakatawid na sila, hihirang ako ng hari, like all the nations that are around me. Pero sabi po dito sa karugtong, you may indeed set a king over you. So, pwede naman po, no? Pero ang sabi po dito, may karugtong, pero itong king na ito, whom the Lord your God will choose. So, napansin po ba natin ito, no? Yung human responsibility and God's sovereignty. Ang sabi po dito kasi, kapag dumating na daw po sila dun sa lupang ibibigay sa kanila,
at ito'y kanilang matirahan at kanilang sasabihin na maglalagay kami ng isang hari gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot namin. So ito po yung human responsibility. Pero ang sabi po kasi dito, ang ilalagay na hari ay yaong pipiliin ng Panginoong Diyos. So ito naman po yung God sovereignty. So ito po ang paliwanag. Alam po ng Diyos na sa kanilang paghingi ng hari, ito po ay nagpapakita na itinatakwil nila ang Panginoong Diyos. Pero dahil nga po may permissive will, pinahintulutan po ito ng Panginoong Diyos, no? Pero ang mangyayari, ang Diyos po ang mismo ang pipili sa kanila ng hari. So ito po yung pangatlong dahilan, no? Narinig po kasi ni Saul yung talumpati po ni Samuel na humingi sila ng hari, pero nagpapakita naman ito na itinatakwil nila ang Panginoong Diyos. Kaya po siguro nagtago po si Saul. Ang pang-apat na dahilan, ang sabi po dito, because the affairs of Israel were at this time in a bad posture. The Philistines were strong, the Ammonites threatening. So makikita po natin dito, no, hindi lang po pala yung pagiging hari, pamumuno ang binabanggit po dito, kundi during that time, no, may threat po kasi ang mga Filisteo, may threat din po ang mga Ammonita. So kaya po bang pangunahan ito ni Saul yung buong hukbo ng Israel sa pakikipaglaban laban sa mga Filisteo at sa mga Ammonita? So makikita po natin dito of all ng mga pressures na pinagdadaanan po ni Saul. Kaya ang sabi po sa ating talata nung siya'y hinanap ng mga tao, ayun, nagtago po siya sa bunton ng daladalahan. Kaya yung mga tao po nag-inquire, no? Sabi po nila, nagtanong sila kay Yahweh, pupunta po ba siya dito? At sumagot naman po ang Panginoong Diyos, ang sabi ng Panginoong Diyos, andun, naroon siya sa bunton ng daladalahan at nagtatago. So sabi po dito sa 1 Samuel chapter 10 verse 23, sila'y tumakbo at kanilang kinuha siya mula roon. Nang siya'y tumayo sa gitna ng taong bayan, siya ang mas mataas kaysa sinumang sa taong bayan mula sa kanyang mga balikat pataas. Sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon? Wala gaya niya sa buong bayan. Ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, mabuhay ang hari. So tayo po, di ba pag merong election, of course, kilala po natin yung mga na-nominate, yung mga na-elected president, pero inaabangan po natin kung sino po ang mananalo. Pero during their time, wala po silang talagang hint kung sino po ito. Kaya nung nag-inquire po sila andun, nagtatago sa bunton ng daladalahan, ay kaagad po nila itong sila ay tumakbo at kanila po kaagad siyang kinuha. At yun nga po, nakita na po na siya ay mas mataas kaysa sinumang Israelita. Pero gusto ko pong bigyan pansin din itong verse 25 sa unang Samuel chapter 10 verse 25. Ang sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Samuel sa taong bayan ang mga karapatan at katungkulan ng hari at isinulat niya sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. Well, ano po ang pinaka-background nito? Natatandaan po natin sa 1 Samuel chapter 8, no? Hiramin ko po muna ito. Now, makikita po natin dito yung ito pong 1 Samuel chapter 8, ang background po nito. Ito po yung dito na po humingi ng hari itong mga Israelita. At nais ko lang pong basahin itong unang Samuel chapter 8 verse 4 pababa. Ang sabi po dito, dahil dito ang mga pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. So after pong sabihin ito ng mga tao, ang sabi po ng Bible, nalungkot po si Samuel. Pero sumagot naman po ang Panginoong Diyos sa kanya, ang sabi, sundin mo ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwin nila bilang hari. And then sa mga susunod na verses, makikita po natin, no? Ito yung magiging gagawin, yung karapatan ng hari. Ang sabi po sa verse 11, kukunin niya ang inyong mga anak na lalaki, gagawing mga kawal, ang iba'y sasakay sa kanyang karwahing pandigma, ang iba'y gagawing opisyal sa 1,000 at 50. Ang iba namang, ang mga anak niya namang babae ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto, tagagawa ng tinapay, kukunin ang pinakamaganda niyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid, kukunin din niya ang inyong mga alila, babae at lalaki, at pinakamagaganda sa inyong
baka at kukunin ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawing alipin. So matapos pong idetalye ni Samuel, dun po sa unang Samuel chapter 8, yung karapatan at tungkulin ng hari, pero sabi po dito sa verse 18 ng 1 Samuel chapter 8, sabi po dito, nagbigay po ng warning si Samuel sa kanila. Ang sabi po ni Samuel, pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo pakikinggan ni Yahweh. So, nakinig po ba ang mga tao dito sa warning na ito? Well, ang sagot po ng mga tao sa verse 19, sabi po dito sa unang Samuel chapter 8 verse 19, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Ito pong warning na ito. Sa halip, sinabi nila basta gusto naming magkaroon ng hari. At sinabi naman po ng Panginoong Diyos kay Samuel, pagbigyan mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. At pagkatapos, pinauwi na po ni Samuel ang mga Israelita sa kani-kanilang bayan. Pero balik po tayo dito sa ating talata sa verse 25 ng 1 Samuel chapter 10. Mapapansin po natin, dun po kasi sa chapter 8, diniscuss lang po orally ni Samuel po itong mga rights at mga karapatan at katungkulan ng hari. Pero may isang prinsipyo din po tayong makikita dito po sa verse 25. At ang sabi po dito, pagkatapos po ni Samuel, banggitin ulit ang karapatan at katungkulan ng hari, ano po ang kanyang ginawa. Ang sabi po dito, isinulat niya ito sa isang aklat, no? At inilagay sa harap ng Panginoon. So, makikita po natin bakit po ito kinakailangan gawin. Kasi po, actually, tayong mga tao ay madalas makakalimutin. Yung napag-usapan na iiba, so hindi po ba mas maganda na yung pinag-usapan ay maisulat, no? Maisulat po yan, maging written form po yan, para kung merong misunderstanding or medyo dapat liwanagin kung ano talaga yung mga napag-usapan before, ay may panghahawakan pong written, yung nakasulat po talaga na ebidensya kung ano po talaga ang napagkasunduan at napag-usapan. Well, dito sabi po dito, in order that the Constitution might be ratified, no? Pinagtibay po yan, with all due solemnity, the charter of this constitutional monarchy was recorded, no? Written, sinulat po yan. At ito po ang maganda, sabi, and laid up before the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos po ang may witness nito, and deposited in the custody of the priests, along with the most sacred archives of the nation. So makikita po natin, no, hindi po ito basta-basta kasunduan, hindi basta-basta covenant po ito. Ang lahat po ng sinabi po ni Samuel, umuupo ang mga tao, pero ito po ay nilagay sa isang aklat at ibinigay po sa kustodiya ng mga saserdote. And probably nilagay po ito sa tabi po ng ark. Bakit po? Para kung dumating sa future na may magreklamo, at yun nga yung warning sa kanila, even pa po nung time ni Moses, ito, nakasulat po lahat ng pinag-usapan at walang pwedeng magreklamo. So, yan po ang makikita po natin. At pagkatapos po nito, ay umuwi na po ang mga Israelita at umuwi na rin po si Saul. Pero gusto ko lang pong tingnan natin itong 1 Samuel chapter 10 verse 26. Ang sabi po dito sa English translation, ang sabi po, Saul also went to his home at Gibeah. Pero ang maganda po dito, and with him went men of valor whose hearts God had touched. So makikita po natin, di ba, nagpuri lahat ng tao, pero meron pong certain men of valor, mga magigiting o mandirigmang mga magigiting na mga lalaki na hinipo ng Panginoong Diyos na sumama po sa Kanya. Pero ang malungkot, sabi po dito sa verse 27, but some worthless fellows, yun po ang description, mga hamak, mga walang kwentang tao, ang sabi po nila, how can this man save us? And they despised him and brought him no present, but he held his peace. Now, sa King James Version po na Bible, actually, dinescribe po kung sino po itong mga worthless fellows. Ang sabi po sa King James Version, sabi po, but the children of Belial, no? Dinescribe po pala sila na ang mga anak ni Belial. Ito po ang kanilang sinabi, how shall this man save us? And they despised him, hinamak po siya, and brought him no presents.
iniisip ko po yung bunton ng daladalaan kanina kung saan nagtago po si Saul. Of course, hill po ang kanilang pinuntahan. Inakyat po nila yan. Of course, probably may mga iba, hindi nila alam kung gaano sila katagal doon. Nagdala po sila ng ilang mga gamit. Pero most likely, yung pinagtaguan po ni Saul, yung mga bunton ng daladalaan, actually, these are presents, no? Kasi, paliwanag po natin. Sabi po dito, in Eastern countries, the honor of the sovereign and the splendor of the royal household are upheld, not by a fixed rate of taxation, but by presents, brought at certain seasons by officials and men of wealth from all parts of the kingdom, according to the means of the individual and of the customary registered value. So, makita po natin, no, ang culture pala nila noon, pag meron daw pong isang medyo mataas, no, or isang member of the royal household, yung mga officials and yung mga men of wealth, yung mga mayaman, magdadala po sila ng kanilang mga presents. Naalala ko po before, nung ako po ay I think na-install nung dati po as senior pastor, meron po akong isang visitor na taga PMA na isang babae, isa po siyang pastora. After po nung pinaka nangyari, ay inabutan po niya ako ng certain amount ng pera. And ako medyo nagtaka po ako during that time. Sabi, hindi naman to kasal, hindi naman to birthday, pero inabutan po niya ako ng pera. And nung pinag-aaralan ko po itong passage ng scripture po natin, naisip ko po, siguro dito niya po nakuha iyon. Nung si Saul po ay pinresent na maging hari, nagdala po na ang culture po nila, magdadala po ng mga gifts, itong mga officials, itong mga men of wealth. Pero makita po natin sa passage po natin, dinescribe po, ito pong sons of Belial, children of Belial, hindi po sila nagdala kay Saul, hindi po nila ni-recognize si Saul bilang hari. They despised him. At bakit po? Kasi probably galing siya sa pinakamalit na lipi, and doon sa lipi na yun na pinakamaliit, siya pa po yung pamilya nila ang pinakamahirap. No wonder, ang sinabi po nila, maililigtas kaya kami ng taong ito at siya'y hinamak at hindi siya dinala ng handog. Well, pinabayaan po ba siya ng Panginoong Diyos? Well, next Sunday ay ituloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po dito. So tayo po muna ay magwakas sa isang panalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa aming pinag-aralan at salamat po nakita po namin bagamat nahirap po ang pinagdaanan po ni Saul bago po siya talagang kilalanin na maging hari. Pero salamat po Panginoon, hindi mo siya pinabayaan, ang iyong paggabay ay nasa Kanya at makita po namin next Sunday ang empowerment na ibinigay mo po sa Kanya at ang evidence na tunay na ang banal na Espiritu ay ang nagpapalakas sa Kanya. Salamat po Panginoon, kiniklaim din po namin ang empowerment ng Holy Spirit sa aming mga buhay at dalangin po namin na patuloy mo po kaming patnubayan pa sa mga natitirang oras. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan at ang lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin.